So dahil ba sa nakukomentaryuhan natin, kung babalikan natin yung argumento ni Yuse Claire Castro, crab mentality ba tayo? Hindi tayo crab mentality. Doon lang tayo sa totoo. Kasi, ang pangako ng Pangulo, nung eleksyon, hindi naman, ako po ay magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas sa Visayas lang. O kaya sa Mindanao lang, kaya sa Luzon lang. Hindi. Ito po ay ano nyo, pwede nga sabihin nating... Campaign promise talaga yan. Oo, campaign promise. At ngayon, ay nangangampanya lang kayo. Ginagamit nyo lang yan kasi eleksyon at mababa ang inyong... Timing ba ito? Timing? Timing yan lang. Approval rating eh. Naging issue kasi uli eh. Kasi election eh. Well, hindi po ito crab mentality, kundi pagharap sa katotohanan po ito. Di ba? Kasi nasabi ni Yuse Claire huwag kayo maging crab mentality. Kung matutupad na ba ang gusto ng Pangulo, pupunahin natin siya. Dapat tayo, sinusuportahan natin na magagandang panukala ng Pangulong Bongbong Nelson. Una-una, Attorney Claire Castro, hindi ko maganda itong plano nyong ito na mag-subsidize kayo ng bigas, pero hindi nyo naman tinutulungan yung magsasaka. Magkwentahan nga tayo, magkano yung gagastusin nyo dito sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon. Kung buong Pilipinas, isa-subsidize mo ang 20 pesos na bigas, saan natin kukunin? Magkano? Bakit hindi nyo masagot yung magkano? Tama, kasi may gumagawa, yung sabi ko, naging guest natin dito, Nelson, di ba? Si Kuya Yuan. Si Kuya Yuan, ang tinulungan nila magsasaka. Di ba? Ikaw nagsasaka ka, magkano? Lahat ng input mo, pati land preparation mo. Ganun dapat. Di ba? Tapos magkano ang puhunan natin? So makukumpute mo naman yan So pagka inanin natin ito, magkano kilo ng bigas? Boss, bilhin natin para wala ka namang gastos, ginamit lang namin yung sakahan mo, babayaran natin ito. Sabihin, yung magsasaka, kumita pa rin. Yes. Di ba? Sa lahat ng intervention, mula simula hanggang sa anihin, tumulong yung grupo na Kuya Yuan. Kaya ngayon, sa Daan Bantayan, Cebu kahapon, nagbenta sila ng 20 pesos. Ito, sabi ko nga sa'yo, private sector, na nagbenta sila talaga. 20 pesos. At yung magsasaka na kanilang tinulungan, masaya. Ganun dapat. Na-implement kayo. Sabi pwede palang gawin. Pwede. Nagagawa pala nila. At saka yung kumpanya ni Kuya Yuan, sabi niya, break-even pa rin po kami, bawi. Ipapakita pa namin sa magsasaka na kung sila ay gagamit ng technology namin, ay doon na sila makakabawi, Nelson. So, pwede palang gawin. Ginawa ba? Well, nga, parang ayaw nga pansinin daw ng DA yung kanilang technology. Ayaw pansinin yung kanilang formula kung paano ginagawa. Kaya pati yung grupo ng mga magsasaka dyan, may tanong dito Yan. Eto, sabi ni Leonardo Montemayor. Yung Free Farmers Group naging D8 din to, di ba, dati? Tama, may pagkakataon din sa gobyerno. Siya ang chairman ng Federation of Free Farmers. Yan. Ano ang kanyang question dito sa 20 pesos per kilo na bigas? Pakinggan po natin siya. Ang malaking question mark din sa amin ay for how long can the government sustain this kind? Kasi malaki po yung kakailanganin pondo o subsidy mula sa gobyerno para makover po yung pagbibigay po ng 20. Ang rough calculation po namin, the government will spend between 37 pesos to 45 pesos per kilo of rice. Na ibibenta at 20 pesos sa mga pili pong taga-Bisaya. Yun. So, lugi ang gobyerno ng at most 25 pesos per kilo. Sabi ko nga sa iyo, malaki talaga. Gaano kalaking pondo ito dyan? So, kung sa isang kaban, na 50 kilos, 25 times 50. Di 1,200, pakicompute mo. 25 times 50. 25 times 50. Lumilitaw, mga kababayan, sa isang kilo na 50 kilos. Sa isang sako, yung sa sako, 1,250. Kaya tama, 1,250 nga ang subsidiya ng gobyerno kada sako. Kaya nga hindi nila kaya sa buong Pilipinas. Laki nga talaga niyan. Kaya pala Visayas lang ang bibigyan. Tapos siguro, pagdating niya sa Visayas, hindi naman lahat makakabili din, di ba? Siyempre.
Pero ano ba yung kalidad ng yung binibenta sana may reporter ba tayo sa Visayas na may pakita lang sa atin kung ano yung kalidad ng bigas na binibenta? O ibibenta pa lang? Bebenta pa lang Hindi pa ba nagbebenta? Akala ko... Pero sa tingin ko, okay naman ang quality nito. Ha? Ako naniniwala rin Kasi hindi naman siya yung talagang 20 pesos na bigas Di ba ginawa na sa mga Kadiwa Center? Pero ata yung sa Kadiwa Center, hindi ata 20. Parang... Hindi, 45 yun. 45, tama, 45. Pero yun, imported yun Imported yun, tama. Kaya nga, ang hinala natin dito, imported din ito Ayun diba? Kasi hindi naman kayo makakabili ng murang kasi nga, local maiiwanan mo talaga mag-asaka dyan. Kung ang ibibenta mo na 20, na subsidized ng gobyerno, ay hindi ani na mag-asaka dyan. So, kawawa ang mag-asaka natin dyan. Kung gano'n ang mangyayari, Pero kung ang gagawin ng Department of Agriculture ay papakyawin yung ani ng mga mag-asaka natin, kahit pa paano, medyo may bawi tayo dyan. Mukhang hindi ganun, Jen. Ganun ba? Hindi ganun ang formula nila? Kasi ang NFA ay buffer stock sila, hindi naman sila bibili, tapos binibenta. Well, diba? Dalawang yan. Double whammy sa taong bayan yan. Pakinggan natin, ano ba talaga ang ginagawa ng NFA? May paliwanag naman uli dyan si Chairman Leonardo Montemayor tungkol dyan sa bigas. Sige nga. Alam ko kasi ang patakaran talaga ng NFA, and I suppose any government agency, dapat kung magre-release po sila ng produkto, o in this case bigas, they make sure that it's suitable naman for human consumption. At saka hindi po maapektahan po yung kalusugan ng tao. But still, it will have to exercise very strong steps to make sure na hindi po talaga mapapahamak yung tao. So it's good that the Vice President aired that concern para all the more magiging maingat po ang ating pong pamalaan. Ito pala yung concern ng pangalawang Pangulo. Hindi naman pala pakain sa baboy. Hindi. Talagang for human consumption. Ang iniisip siguro niya kasi, 20 pesos na bigas, anong quality yan? Yun, nga po. Hindi 20 pesos yung bigas talaga. 45 pesos. Ayun. So, 25 pesos sinubsidize ng gobyerno. Ang hindi pa natin alam kung saan nakuha yung 45 pesos na bigas. Kung imported ba o ani na magsasaka natin. Sisiguraduhin ko na sa iyo, Jen. Hindi yan ani na magsasaka. Ganon? So, dahil ba sa nakukomentaryuhan natin, kung babalikan natin yung argumento ni Yuse Claire Castro, crab mentality ba tayo? Hindi tayo crab mentality. Doon lang tayo sa totoo. Kasi ang alam namin, pagka itinuloy nyo pa yung ewan ko kung anong itatawag natin dyan, Parang ito fantasy, dyan ganun ba? Fantasy. Katang-isip ba ito? Katang-isip lang ito. Ganon. Yung 20 pesos per kilo na bigas, katang-isip lang yan. Hindi, pero sabi ni Yuse Claire, matutupad na, Nelson, ang inyong mga pangarap sa buhay. Magkwentahan tayo. Okay. Gaano ka laki, kadaming pera ang gagastusin ng gobyerno para makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas. Nako. Kasi ang usapan dito, hindi naman Visayas Kasi... Ang pangako ng Pangulo, nung eleksyon, hindi naman, ako po ay magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas sa Visayas lang. O kaya sa Mindanao lang, Mindanao kaya sa Luzon lang. Hindi. Ito po ay pwede nga sabihin nating... Campaign promise talaga yan. Campaign promise. At ngayon, ay nangangampanya lang kayo. Ginagamit nyo lang yan kasi eleksyon at mababa ang inyong... Timing ba ito? Timing yan lang. Approval rating Naging issue kasi uli kasi eleksyon At gusto nyo ipakita na, hindi, ginagawa namin ang lahat. Pero, alam mo kung uulitin nila yan at gagawin lang ngayon, hindi. Yan? Mahalata ng tao yan, Nelson. Mahalata. Kasi noong ang Pangulong Bongbong, campaign promise, wala pa naman talaga nagbenta nun Wala. Di ba? Pinangako lang niya kasi nangangampanya siya. Pero nung siya naupo na after 3 years, at uulitin niya ngayon, sa kapakanan ng kanyang mga nasa alyansa, hindi po ito crab mentality, kundi pagharap sa katotohanan po ito. Di ba? Kasi nasabi ni Yuse Claire, huwag kayo maging crab mentality. Kung matutupad na ba ang gusto ng Pangulo, pupunahin natin siya. Dapat tayo, sinusuportahan natin ang magagandang panukala ng Pangulong Bongbong. Una-una, Attorney Claire Castro, hindi ko maganda itong plano nyong ito na mag-subsidize kayo ng bigas, pero hindi nyo naman tinutulungan yung magsasaka. Magkwentahan nga tayo, magkano yung gagastusin nyo dito sa loob ng 1 buwan, sa loob ng 1 taon? Kung buong Pilipinas, isa-subsidize mo ang 20 pesos na bigas,
Saan natin kukunin? Magkano? Bakit hindi nyo masagot yung magkano? Kasi sa computation lang, na per capita consumption ng isang Pilipino, may computation na lumalabas din. Sabi nga naalala ko, sabi ni Kong Dante, ang isang Pilipino ay isang kaban at kalahati ang kanyang nakakaing bigas o kanin sa loob ng isang taon. Yun ang per capita consumption. Kaya kung susumahin mo yan, 100, ibabawas mo yung sanggol, ibabawas mo yung etc. etc. Sabi mo ng 90 million na lang ang Pilipino. Minus pa tayong dalawa, Nelson. Kasi nagle-less rice na tayo, no? Ano bang natin? Less rice na tayo. No rice. Hindi, no rice na ba tayo? Low carb tayo, low carb. Low carb. So, ibawas na pa po kami. Sabihin na natin sa buong bansa ngayon, 85 million Pilipinos na lang ang kumakain po ng kanin. Nelson, So mula doon, makukompute na natin gaano kadami ang dapat na inaani nating bigas taon-taon. Yun. Magkano ang subsidized ng gobyerno? Yun lang sa Visayas. Ilang milyon at ilang kilo, ilang kaban ang ilalabas. Ilang tonelada ang ilalabas. Ipa-plus mo ngayon siya. Magkano isang kaban? 1,250. Di ba? Yung paluan ng gobyerno. O sabihin mo na halimbawa 100,000 kaban yan. Di doon makukompute mo ngayon times 1,250. Kung 100,000 kaban, isang linggo lang, Nelson, di malaki-laking pera talaga yan. 125 million. Sa isang linggo pa lang yun. Ay kung ang plano ata ni Secretary Chu Laurel ay hanggang bago matapos. Buong taong ito, 2025. Sabihin na natin times 6 months. 750 million. Doon pa lang sa maliit na portion ng Visayas pa lamang. Well, ang base lang natin yan. Baka nagkamali pa tayo ng computation yan, di ba? Tsaka kukunti pa lang yan. Tsaka broadcaster tayo, hindi tayo... Kung kami man yung magkamali ng computation, pagpasaysahan nyo na po kami. Di ba? Pero ibig sabihin lang natin, ma-imagine nyo, no? Kung gaano kalaki nga. Tsaka hindi naman po pwedeng yung sinasabi ninyo na wala itong politika. Hindi ito dahil sa eleksyon. Unang-una, ganyan yung ginawa, eleksyon. Timing ito no? Timing. Noong malayo yung eleksyon, hindi nyo nga sinasabi ito, di ba? Totoo. Well, kung pag-aaralan kasi natin ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron silang study Sa Luzon, medyo maganda ang laban ng alyansa. Sa Visayas, medyo 60-40 in favor of alyansa. Mindanao, medyo PDP laban ang doon, yung grupo ng ang lamang. Doon sa nakita kong figures number 3, number 4 si Kong Dante sa buong Mindanao, Nelson pero yung Visayas at mukhang mababa si Kong. Kaya sabihin siguro kung ang kanilang analysis diyan, kung mahina man tayo sa Mindanao at bubuhusan natin ng pondo ang Visayas, masasapawan niya ang kakulangan natin sa sa Mindanao. At ang Luzon naman, atin na yan. Atin na yan. Maganda na laban natin dyan. Ayun na akala mo. Sa ginawa nyo ito, ay matutuwa ba yung mga magsasaka sa Central Luzon? Sabihin nila, bakit yung ginanyan yung bigas? Kami ang unang matatamaan. Rice Granary of the Philippines sa Central Luzon. Diba? Saka maintindihan nila, mukhang binobola na naman tayo. Ganun ba? Ay, naka. Anyway, paano ngayon? Ano ang magiging vox populi natin doon sa mga naging pahayag ni Attorney Claire Castro? Kasi sabi niya, mga pumupunan nito para bagang may crab mentality. Crab mentality kayo. Hindi ka sumusuporta sa leader ng ating pamahalaan. Yan na siguro. Diba? Ang taong bayan naman ang magpapasya niyan Paano natin? Crab mentality. Ano ba sa Tagalog yung crab mentality? Yung hinihila mong pababa yung hindi ka natutuwa kapag umaangat ang isang tao. Gusto mo hilahin pa baba. Oo nga. Ang taong tinutukoy nun, sabi niya, ang Pangulong Bongbong nag-isip na ng mabuti. Di ba? Anong gusto natin ngayon sa ating mga kababayan? Hindi ba kayo natutuwa na matutupad na ang 20 pesos na bigas? Kada kilo ng bigas?
Palagi man may matutuwa dyan. Ganon. Oo. Siyempre, kung wala kang pambili, di ba? Yun na nga. Malaking bagay po yan. Hindi natin masama na 20 pesos ang bigas. Pero ang sinasabi natin dito, yung epekto sa mga magsasaka. Ay yung long-term na effect nito. Kung ang sagot niyo po yung, natutuwa po kami, letter A.